Basahin nga po natin. Ready? Begin. All nations, Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Ang utos kong ito ay madalas nyo na itong nababasa. Para yung iba sa inyo, memorize na ito. No? So makita natin dito na ang utos ay you make disciples. Okay? Alam niyo po ba na sa literal na pagkakasulat ito, ang meaning nito ay you disciple. No? So be in discipleship mode always. No? Yung making disciples, mahabang ano po yan. Mahabang proseso. Okay? Pero bagamat mahabang proseso yan, dapat ginagawa po natin yan. We need to disciple. Ang ibig sabihin ng disciple, ano nga? Naalala niyo ba? Ano ibig sabihin ng disciple? Learner, student. No? At alam po ninyo, hindi lamang ng panahon ng Panginoong Jesucristo uso ang discipleship. No? Kahit sa Old Testament, no, ay uso din ang discipleship. Naalala nyo, si Moses, sino ang disciple niya? Si Joshua. Usually, ang mga disciples, yun yung pumapalit sa teachers. Okay? Si Elijah at saka si Elisha. Okay? Yan ang mga makikita natin na, kumbaga, kahit sa Old Testament, pinapractice ito. Kaya nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, hindi na ito bago sa mga apostles noon. Sapagkat noon, pagka nag-aaral ng mga tao, yung teacher nila na nagtuturo sa kanila, ang tawag sa kanila, mga disciples niya, mga tagasunod ng teacher niya yun. Okay, kung maalala niyo si Gamaliel, no, isa sa expert of the law, yung panahon ni Pablo. So maraming nag-aaral under him. At ang tawag niya doon ay mga disciples naman. So tayo po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang tawag sa atin ay disciples of Christ. Ngayong hapon, ito ay ginaya ko lang sa isang pastor na nagtanong. Ang tanong niya sa mga nakikinig sa kanya, are you disciples of Christ? Gusto ko yung tanong sa inyo. Are you disciples of Christ? Yes? Yes. No? Okay, yes. So yun. No? Pero ito ang mas mahirap sigurong tanong. Are you discipling others? Not yet. No, not yet. No. Okay, so yung ilan sa atin, may mga new disciples na. Yung iba ay magsisimula pa lang. But ang prayer ko, mga kapatid, ay simula ngayon, no? Hanggang sa mga susunod pa na panahon, ang magiging anong tawag dito? Kung titingnan natin ang CGBC satellite, makikilala tayo sa discipleship. Evangelism and discipleship. Hindi tayo makikilala na magandang awitin natin, o magandang mga facilities natin, world class ang ating mga facilities, o magaganda ang ating mga program. Although, ang Panginoon pwede tayong i-bless na mga yun. Pero nawa, mas makilala po ang CGBC satellite sa evangelism and discipleship. Okay po? So pamagitan po ng pag-aaral natin ito, ito yung simula para mangyari po yung panalangin natin na CGBC satellite ay maging. Okay? So, ang una, gusto kong malaman natin, what is discipleship? Ano ba ang pagiging estudyante? No? O pagiging learner ng Panginoong Jesucristo? Meron pong makikita tayo na ilang mga definitions po dito. Ang una, basahin niya po natin. Ready? Begin. Discipleship is a process of helping people become committed followers of Christ. Okay? So, makita natin po dito, it is a process. No? Hindi ito biglaan. Hindi ito, dapat next week, follower ka na ni Christ. Ha? No? Dapat next week, committed followers ka na ni Christ. O kaya, after 1 year, dapat committed followers ka na ni Christ. No? Na pagka after 1 year,
hindi pa rin siya followers o committed follower ni Christ, ay madi-disappoint tayo. Hindi po. It is a process. Okay? Proseso po ito. Okay? Hindi po ito biglaan, hindi overnight ang pagiging disciple ni Christ. Next, start po natin ulit. Ready? Begin. It involves learning to obey Jesus' teachings and living a life that reflects His character. Masasabi mo po na ikaw ay tagasunod na ni Kristo kung ang buhay mo ay kumbaga sumusunod na sa mga utos ng Panginoong Kristo at ang buhay mo ay pinapakita na niya yung character ni Christ. Ano ba yung mga character ni Christ? Pagka tinignan niyo yung 1 Corinthians chapter 13, 4 to 8, yun po ang character ni Christ. Love is patient, kind, and so on and so on. Okay? Ay, pagka-patient ka na, pagka mahaba na yung pasensya mo, pagka ikaw ay mabait na, at yung mga sumusunod pa. Yun daw ang character ni Christ. At ito po ang goal natin, mga kapatid. Na habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ay matuto tayo. Kasi ito po ang unang struggle natin, mga kapatid. Obedience to the Lord Jesus Christ. Nai-enjoy po natin makinig. For sure. No? Nai-enjoy natin. At nabibless tayo, napapa-amen tayo, pagka nakakarinig tayo ng mga magagandang salita. But the question is, are we obeying? Pagkatapos mong pakinggan, anong ginagawa mo? No? Nakastore lang yan ba sa isip mo? Pag nagkaroon ba ng opportunity to apply the Word of God, ano reaction natin? Pinapalampas ba natin? Or we're grabbing every opportunity? So mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng disciple. No? Obedience to Christ's teaching and a life that reflects His character. Okay? Christ-likeness po ang goal ng discipleship. Kaya, ang isang taong tumanggap sa Panginoong Kristo, dapat nagbabago ang kanyang buhay. Okay? Yan po ang number one na proof na ikaw ay Christian, na ikaw ay follower ni Christ. Nagbabago ang buhay mo. For the better, ha? Kasi, maraming mga tao nagsasabing, tinanggap ko na si Christ. No? Pero, ganun pa rin ang buhay nila. Minsan yung iba nga, it's getting worse. No? So, pagka ganun ang buhay ng isang tao nagsasabi siya ay tumanggap kay Jesus, hindi talaga yung Kristo. Hindi niya talaga sincerely tinanggap si Jesus. Kasi ang totoo na tumanggap kay Jesus ay pagbabago. May tanong po kayo? Next, sabi po dito, basahin natin ulit. Ready? Begin. It's not just about gaining knowledge, but about transformation and growth in Christ's likeness. Okay? So, hindi lamang ang discipleship, hindi lamang magdagdag ng kaalaman. No? Hindi lamang malaman ninyo yung proseso, no? Yung procedure, kung paano mag-disciple. Kundi ito talaga ang dapat mangyari. No? Kaya tayo nagkakaroon ng discipleship para magkaroon ng transformation sa ating buhay. Dapat magkaroon ng 180 degrees turn sa inyong buhay. Hindi 360 180. Talagang kung papunta dito ang direction nyo, nung nakilala si Christ, turn kayo. Bumalik. Okay po? So, hindi lamang transformation, but growth. No? Lumalalim, tumataas, lumalawak ang pagkaalam ninyo kay Christ. Mas tumitibay yung inyong pananampalataya. Malalaman nyo po na kayo ay nag-grow sa inyong faith sa Panginoon pagdating ng mga pagsubok. Pagka nawawala na yung inyong duda sa Panginoon, no? Pagka lumalakas ang inyong confidence, no, sa mga pangako ng Panginoon, kahit na delikado ang sitwasyon, that means you are growing. Pero, kung matagal ka ng Christian, tapos ano ka pa rin, tampuhin, no?
masungit ka pa rin, no? Ano pa? Madali ka pa rin mag-give up, no? Madali ka pa rin magduda sa Panginoon. Ibig sabihin, mabagal ang growth mo. Or stagnant ka, no? Kasi dapat tuloy-tuloy ang iyong growth. Okay? Kahit hindi mabilis, basta tuloy-tuloy. May nakikita ka at napapansin kang nagbabago. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng discipleship. Ngayon pa muli, masaya po natin, ready? Begin. Discipleship is a lifelong journey of spiritual development and maturity. So, it is a lifelong journey. As long as you're alive, hindi natatapos ang discipleship. Okay? Marami at marami pa rin tayong matututunan, no, sa pag-aaral natin tungkol sa Panginoon. Although, ang pwede ko lang po sabihin, nag-iiba-ibang stages ng discipleship. Kasi, kung halimbawa, ngayon 2025 ay nasa first level ka, tapos sa 2013, nasa first level ka pa rin. Ibig sabihin nun, ay stagnant yung growth mo. Hindi mo ina-apply yung iyong natututunan. Eh, parang sa school din yan. Pagka hindi mo ina-apply mo ang natututunan mo, no? Pagdating ng exam, bagsak ka. At syempre, paano ka ipapasa? Ano? Paano ka ipapasa ng teacher mo kung lagi kang bagsak? Diba? Pero kung pagka pakinig mo pa lang, pinag-aralan mo na, in-apply mo na, pagdating ng exam, kaya mo siyang gawin, papasa ka na, pupunta ka na sa next year. At yan po ang prayer ko sa CGBC sa atin ay, sana walang maiwan sa atin. Diba? Sana po ay walang manatiling stagnant o hindi gumagalaw, hindi nag-improve. Sana 5 years from now, no, all of us can disciple others. So ito po yung 4 na paliwanag about discipleship. Meron po ba kayong gustong itanong? Clear po ba ito? Robin? May gusto kayo tanong? Wala ba? Titig na titig ka sa akin. Alam ko yung sasabihin ka eh. Wala, Robin? Okay. So I hope clear po ito. What is discipleship? May clear po tayo ngayon. Yung mga basic lang po ating pag-usapan. Next, the goal of discipleship. Okay? Ano yung ating goals? Katulad ng evangelism. Anong goal natin? Okay. Una, to encourage people become fully devoted followers of Jesus. Okay? So, pagka nag-undergo na po tayo ng discipleship, ito po ang ating gagawin. Palakasin ang loob ng mga tao para maging fully devoted. Ano bang ibig sabihin ng fully devoted? Anong devotion? Matatag. Ano? Matatag. Yung talagang, ano ba tawag dito? Maging tapat. No? Ayan. Yung talagang magtapat sa Panginoong Hesus. Yung kahit anumang pagsubok, anumang pagsubok, pag-discourage, no? Kasi, ewan kung may narinig na kayo na mga loved ones ninyo, barkada ninyo. Talaga ba? Totoo ba talaga yung decision ginawa mo? No? Christian ka ba talaga? No? Or isang pag-aya lang sa'yo, bibigay ka. No? Parang halimbawa, kung dati mag-iinom kayo, no? Pero ngayon ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kung totoong tayo ay sumusunod sa Panginoon, kahit anong yaya nila, kahit anong tukso nila, diba? Ay maninindigan kayo. Okay? So, we encourage each one, or we will encourage each one, na talagang magtapat sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Napakaganda nitong word na encourage, sapagkat tayong lahat ay kayang gawin ito. Di ba? Hindi lang ako.
ang pwedeng gumawa o kayang gumawa nito. Kahit kayo. Pwedeng magpalakas ng loob. Maghikayat na sumunod sa Panginoon. In fact, kahit na hindi ka magsalita, ay pwede ka mag-encourage. Kahit yung presensya mo pala. Pag nakita nung gusto mong i-decide na lagi kang nandyan, on time ka parate, di ba? At excited ka parate, alam yun, nakaka-hawa yun. O ba? Lalo na sa mga tinutulungan. Pero kung ikaw yung tao na date lagi, cancelled lagi yung meeting. Next week na lang tayo, busy ako ngayon. Merong nag-disciple sa akin. Na yung talagang goal niya, di-disciple din tayo. So, excited naman ako kasi first time ko mag-a-undergo ng discipleship. So, the first meeting, usap kami. Second meeting, usap ulit kami. Third meeting, ay sinama na niya ako habang nagda-drive siya kasi may pupuntahan siya. So, doon kami nag-discipleship habang nagda-drive siya. The following meeting namin, nag-cancel na. Sabi niya, may gagawin lang ako, next time na lang. And the following week, ganun pa rin, may busy. Hanggang sa nawala na. Lungkot na lungkot talaga ako. Sabi ko, sayang naman. Okay pa namang discipler yun. Pero yun yan. Dahil sa kabisihan, hindi na ituloy. Okay? Pero, ito po sana ang ipanalangin po natin that we will encourage lalo na yung mga young Christians to keep on following the Lord no matter what. No? At may papakita natin yan sa atin ng sarili. Hindi ka pwedeng magsabi na, uy, sundin mo ang Panginoon, magtakal ka sa Panginoon. Eh, ikaw naman, pawala-wala ka lagi. Laging ka-absent. Naalala ko sa kalapanood, may bisita. No, may bisita kami na recognize namin. Tinanong namin, sino nag-invite sa'yo? Yung nag-invite sa kanya, absent. Yung parang nakakahiyaya tayo. Nag-invite ka, tapos ikaw ang wala. At saka na yung mararamdaman ng in-invite. Na, yung nag-invite sa akin, wala. Di mo ba? So, let us encourage one another to be fully devoted followers of Jesus. Next, na goal natin, to equip believers to share their faith and make disciples themselves. Okay? Again, para turuan ang bawat isa about mananampalataya na ibahagi mo yung pananampalataya mo, yung mga experiences mo. No? Hindi lamang yung gospel, kundi yung experiences mo. No? Kasi mas masarap pakinggan mo at mas powerful po ang impact mo. Pagka yung sinishare mo, naranasan mo. Katulad nung pag nag-share tayo ng gospel, babaguhin ni Jesus ang buhay mo. So, maganda na isasabihin mo, ano ba yung mga binago sa akin? No? Kasi baka, kung ako share nyo at sasabihin nyo sa akin na, alam mo, binago ako ni Jesus nung sinuko ko yung buhay ko sa kanya. Ang itatanong ko sa inyo, ano ba yun? Ano ba yung mga binago sa inyo? At pag sinabi niya na, wala akong maalala. Di ba? Parang paano ako maniniwala kung sa'yo hindi siya naging effective? Paano siya magiging effective sa akin? Ako niyo po ako, sundan niyo ako. So, ito po, pag-aaralan po natin how to share our faith and make disciples ourselves. Ang prayer ko po sa atin ay maisip ninyo, magkaroon po kayo ng desire sa puso ninyo na mag-disciple din. Sana matanggal na yung nasa isip natin na kay pastor ito. Kay pastor ko i-a-asya. Okay? Sana tayo po mismo. Let us take the responsibility of discipling people. Again, ito mayroon tayong wrong concept of discipleship. Yung marami, kailangan marami agad yung disciple, hindi po. No, kaya nga natatakot yung ibang mag-disciple eh. Kasi, ang akala nila, effective kang disciple pagka ang dami mong dinidisciple.
Alam niyo bang hindi kayo effective pagka marami? For example, halimbawa, ang anak ninyo ay 10. No? Halimbawa, si BJJ at saka si Ate Clotilde. Naka-10 sila. No? Tapos si Rovic, nung mag-asawa siya, isa lang. Wow, di mayaman si Ruby. So, sa tingin ninyo, sino ang mabibigyan ng mas magandang attention? Yung 10 anak o yung isa lang anak? Yung isa lang, di ba? Yung may provide mo lahat ng needs. Di ba? Kahit maging landlord si Kuya JJ, hirapan siya. Joke lang. Pero mga kapatid, my point is this. Kung babalikan natin ang Panginoong sa Kristo, He focused only on the 12. Hindi niya din-disciple yung 5,000. Why not? At alam niyo, doon sa 12, pumili pa siya ng 3, yung inner circle niya. Si James, John, and Peter. At doon sa 3, isa lang yung pinag-pray niya doon si Peter. So, nung pinag-pray niya si Peter, bumagsak siya, pero bumalik siya. Pero nung pinag-pray niya si Peter, nung nag-preach si Peter, ilan yung tumanggap sa Panginoon? 3,000. Di ba? Ano ang point ko doon? When you focus on, sa isa, yung effect nun, yung fruit nun, ay malaki. Di ba? Siguro kung nag-focus ang Panginoon sa 5,000, lady disciples, sabi ng isang na pakinggan ko, if Jesus focused on the 5,000, hindi siya namatay sa krus. Alam niyo kung paano siya namatay? Kung nag-focus sa 5,000, atake sa puso. Dahil sa pagod. No? Imagine 5,000 yung i-disciple mo. Masarap pakinggan. Di ba? Ilan di-disciple mo? 5,000. Pero yun yan. Mamamatay ka. Okay? So again, ngayon po mga kapatid, hindi ko po kayo ini-encourage na mag-disciple ng marami. Kung meron nga po kayo madi-disciple na isa lang sa loob ng isang taon, then that will be great. No? Yung impact po noon doon sa buhay ng tao, di-disciple ay malaki. Okay? So ito po, we will equip ang bawat isa, share the faith and make disciple themselves. Pamuli, basahin nga po natin. Ready? Begin. To establish a church culture where discipleship is natural and integral part of our Christian life. So, establish po natin sa CGBC Satellite na magkaroon tayo ng kaugalian. Na ang discipleship, ito po ay natural and main part ng ating Christian life. Ang ibig po sabihin, kahit wala na tayong program ng discipleship, natural na pagkahan mo, nag-share tayo ng gospel, automatic, ang nasa utak natin, i-disciple. Kahit hindi na sabihin ni pastor, kahit hindi na kayo utusan ni pastor, uy, disciple mo yan. No? Ang pinakamaganda pa nga na mangyari ay, may mga tumanggap sa Panginoon, mag-volunteer pa kayo. Pastor, ako na mag-disciple dyan. That's the best scenario, no? Sa isang church na mayroong kultura o kaugalian ng discipleship. Alam niyo po doon sa Batangas, nung nagsisimula pa lang yung Good Shepherd Baptist Church, ang ginawa nung pastor doon, Pastor Hernandez, nag-disciple siya ng 10 ng mga lalaki. At yung 10 na yun, sa biyaya ng Panginoon ay nagpastor. 10. Okay? At ang nakakatuwa doon, doon sa 10 na yun, ay pag may pinakilala sila kay pastor, ito sineran ko at dinisciple ko na, i-baptize niya po. Okay? So hindi na nila tinatawag si pastor na siya ang mag-disciple, at siya ang magturo, mag-follow up. Kundi, ang ginagawa nung 10 mga lalaking yun, naghahanap na sila ng share ng gospel kasi di-disciple na nila. And then, yun, ilalapit nila kay pastor. Pastor, pwede na po ito i-baptize.
Kaya ang bilis ng growth noong church niya. Kasi nagtulog-tulog sila, hindi nila inasa na pastor. So our growth, ano po dito sa CGBC Satellite, naniniwala po ako, all of us, inyan, if we will together disciple, ay lalago po ang ating pugaw. Pipilitan na tayo maghanap ng mas malaking place. Okay? By the way, may pinakita sa akin si Roxy kanina na pwedeng place of natin anniversary sa Aura, SM Aura, meron doon pinapakita. Okay. May tanong po kayo dito sa ating goal or goals. So, to encourage, to equip, and to establish. Sana huwag nito malimutan. At atin po itong i-apply sa buhay po natin para mas maging effective po itong goals. Okay na ba? So, ang last po na ating pag-usapan, the key elements of discipleship. So, sa pagdi-disciple natin, anong mga kailangan po natin? Ang una, relationship. Madaling mag-disciple pagka may relationship ang iyo. May relationship ka doon sa i-disciple mo. Not necessarily kamag-anak mo or parents mo or anak mo. Although, mga kapatid, kung meron tayong una na dapat i-disciple, sana yung loved one natin. Okay? Sa mga parents dito, at magiging parents dito, i-promise nyo sa sarili nyo that i-disciple ninyo ang inyong mga anak. Okay? Huwag nyong, kumbaga kung kayo ay concerned sa physical needs or sa emotional needs ng inyong mga anak, sana mas maging concerned kayo sa spiritual needs. Diba? Ng inyong mga loved ones. Kumbaga, sino ba ang magmamalasakit ka? Kundi, yun yung kasabihan natin diba? Sino ba magmamalasakit sa atin? Hindi yung sa atin din. Yung mga kamag-anak din natin. Kumbaga, kung yung ibang tao ay lumalayo pa, para i-reach out yung iba. Eh di tayo, yung mga malalapit yun ang ating unahin. So, makita po natin, mga kapatid, ang una na i-disciple natin ay may relationship natin. Okay? Again, ang i-disciple natin ay mga tumanggap sa kanya. Dahil hindi natin pwedeng i-disciple yung mga tao na hindi pa tumanggap sa kanya. Ang unang mo dapat gawin sa kanila is evangelize them. You share the gospel. Ako ayun po ako. So, una, yung make relationship. So, sino ba yung mga tao na may relationship kayo na sa tingin nyo kailangan ng discipleship? Okay? O, di-disciple ko yung anak ko, hindi dahil sa pastor ako. No? At isa na rin yun, dahil sa pastor din ako. Kasi nakakahiya naman na kung pastor ako, tapos si Kuya JJ ako di-disciple kay J. Sabi ko, Kuya J, or J, pakadisciple si J. Bakit pastor? Wala akong time. Di ba nakakalungkot naman yung gano'n? Baga, dapat yung kadugo, yun na ako na. Kasi, sa bandang huli, sila rin naman ang gusto mong makasama. Lalo na pagpunta natin sa langit. Siyempre gusto natin, kasama natin yung mga loved one natin. More than yung kapitbahay natin o pagkado natin. So, first of all, siyempre yung ating family. Okay? Next, teaching. So, makakapag-disciple ka sa pamagitan ng pagtuturo. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ditong ating pong pinag-aaralan. Kasi, kung tayo po ay mag-involve sa discipleship, the Lord will help you na ituro ang tungkol sa Panginoon. Later on, ay ang gusto kong matutunan natin ng pagtuturo ay one verse lang. Paano ma-explain? Kasi ito rin ang struggle ng marami sa atin. Kung bakit hirap tayong
disciple. Kasi yung mga materials na ginamit sa atin, no, ang hahaba. Di ba? Na parang sa oras na, parang inip ka na, ubus na yung attention span mo. Hindi pa tapos si kuya o kaya si ate. Pero kung isang verse lang, no, tapos makikita mo kung paano, kung ano yung mga kahulugan niya, ay makikita po natin na very useful yun and powerful. Ano po, yung ganong klase na discipleship. And at the same time, hindi mo malilimutan yung verse. Okay? So, isa rin po na dahilan kung bakit nakita ko na mas maganda yung gano'n, yung one verse discipleship na. Dahil dito sa Manila, nagmamadali lagi ang mga tao. Di ba? Yun yung allocate ng Bible study sa province. Sa Mindoro. Ang Bible study doon, minsan 1.5 hours or 2 hours. Okay lang kasi wala naman masyadong ginagawa yung ilan. Yung ilan doon. Pero dito sa Metro Manila, lagi mo kasi iniisip yung traffic. Saka yung pagod ng pagbabiyahe. Kaya as much as possible, no, ang maximum dapat lamang ng encounter, mga 45 minutes. Para mas, yun, ma-enjoy nila yung pag-aaral. At the same time, ma-appreciate din nila na ikaw tumutupad ka sa pangako na 30 minutes na, kaya 45 minutes na. Kasi kung sabi mo 30 minutes na, pero 1.5 hours ka na nagtuturo. Parang ako yung mahano na ako yung parang hindi tumutupad. Nakaya pa ako. Okay? So, pitching. Sisikapin natin sa biyaya ng Panginoon na makapagturo tayo ng hindi yung formal, yung parang nagkikwentuhan na kayo. Pero at the same time, ina-absorb nyo kung ano yung tinuturo. Okay po? Ang mahalaga po sa pagtuturo ay yung meron kayong application parating, meron kayong illustration. Kasi yun po ang window para mas maunawaan mo yung salita ng Panginoon. Okay po? May tanong kayo? Yan. Pastor, diniscuss na po ninyo yung kailangan may one verse na doon sa discipleship na i-discuss. Meron bang pinaka-the best na verse na para may discuss sa kanila ng short and direct na na para mahiksik lang yung discussion sa kanila? Opo. Yun po. Sa mga susunod na natin pong pag-aaral, ay papakita ko po sa inyo yung mga one verse lang topic. Tapos, usually po, sa pagtuturo ng one verse lang, at para maging dynamic yung inyong discussion, para hindi boring, dapat mag-formulate kayo, sa isang verse niyan, mag-formulate kayo ng mga tanong. Tatlong tanong. Na hindi oo at hindi ang sagot. Kundi mag-explain siya. Matututong mag-express ng sarili. Okay? Nakuha niyo po ako? So, tuturuan ko po kayo kung paano mag-formulate ng questions sa isang verse. Tapos, ano yung mga stages? Halimbawa, pagkatanggap sa Panginoon, ano yung una mong ituturo sa Kanya? Okay? Tapos, pag ituro mo yun, anong sunod? Step by step. Okay po? Yan. Clear po. Next, modeling. Yan. Ito po ang pinaka-exciting. Nakakatakot. Modeling. Mag-model. Ibig sabihin po nun, Makipabuti ng halimbawa. tama. Okay. Dapat ipakita mo yun kung kung yun nga, pagka tinuturuan mo siya, katulad kanina, giving, yung topic natin. So, sa inyong discipleship, madadaanan nyo rin yan. No? Paano ka magbibigay sa Panginoon? Paano mo i-manage yung iyong finances? So, kung tuturuan mo siya magbigay, pero ikaw, ako, accepted na ako dyan. Ako, hindi ako nagbibigay kung kailan lang meron. Paano maniniwala yung tinuturuan about giving? Diba? So, dapat yung siguraduhin po ninyo na yung tinuturo nyo sa bibig ay nakikita din sa
gawa. Okay? Pero kung sakaling struggle kayo, hindi nyo alam, ano? Sana hindi kayo mag-quit na, ay, huwag na lang. Baka magkamali ako. So, pagka ganun ang thinking natin na huwag na lang kasi baka magkamali ako, nanalo si Satan. Kasi ayaw mong mag-involve sa discipleship. Ayaw mong sundin kung anong lunas naman. Dapat, kung makita natin ang ating mga sarili na hindi karapat-dapat, no? Na parang hindi natin ina-apply yung ating sinasabi, di, baguhin natin. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na, Lord, sa aking pagdidisciple, tulungan mo po ako na yung aking itinuturo ay makita sa akin noong aking i-disciple. Kumbaga, yung pagdi-discipleship natin, reminder din yun sa atin na, umayos ka. Ayusin din natin yung buhay. Kasi, yun nga, hindi tayo effective. Kahit na magaling tayo magsalita, kahit na magaling tayo magturo, hindi tayo effective kung ang buhay natin ay taliwas sa ating sinasabi. Okay? Pwede po ako? Kaya, ito po ang panalangin natin. Sa biyaya ng Diyos, ay yung tinuturo natin, ay sinasabi. Of course, magkakamali po tayo, magkakamali. Pero ang ma-appreciate po nung dinidisciple natin, kung paano ka babalik pag nagkamali ka. Diba? Pag nagkamali ka, minsan ma-pride tayo, ayaw nating mag-sorry. Ma-appreciate yun ng disciple natin yung nagsusorry tayo. Yung nagpapakumbaba tayo. Diba? Pero yung, bahala siya doon. Manigas siya doon. Siya ang Siya ang nauna eh. Pagka ganun, ang narinig sa atin mga disciples na, mas kuya, bakit ganito ang ugali ito? Diba? Matatakot tuloy siya na baka pag nagkamali ka, ganun din ang maging attitude niya sa'yo. Nakuha niyo ako? Kaya, pagka ako, may ganun ang leader ko, ayoko na magpakita. Kasi baka makakitahan niya ako ng kalpa. Pero kung siya, kumbaga ay nagpapakatotoo siya pag nagkamali siya, nagsasorry siya, ay mas ma-relax siya na pagka nagkamali siya, magsasorry din siya. Diba? Sundan niyo po ako. Okay. So, modeling. Sana hindi maka-discourage ito sa inyo. No, itong letters. Next, accountability. Yan. Sunod po na gusto ko pong ma-develop sa atin. Yung mga i-disciple nyo po, ay mananagot kayo doon pag pinabayaan. Katulad din ng mga anak. Hindi nyo pwede sisihin yung mga kapitbahay. Hindi nyo pwede sisihin yung mga ninong at ninang kung walang pang-tuition. Di ba? Hindi nyo pwedeng sisihin ang ibang mga tao. Kung halimbawa, lumaki siya na malnourished, no? Lumaki siya na hindi sapat ang sustansya. Or magkasakit siya. Ang sisisihin din yung magulang. Di ba? Kasi that's our responsibility. No? At tayo ay accountable. So, dun po sa share natin ng gospel at tumanggap siya sa Panginoon. Accountability natin yun. No? Alagaan po natin. Hindi accountability ni pastor yun. No? Hindi mo pwedeng isisi kay pastor, lalo na kung halimbawa makuha ng ibang grupo or makuha ng kulto. No? Si pastor kasi, sinabi ko na na-sharean ko na yun. I-follow up niya. Hindi niya pinalo up. Kasalanan ni pastor yun. Diba? May ganun tayong minsan line of thinking. Pero kung alam po natin sa ating discipleship, yung disciples natin, accountable tayo doon. No? Maganda rin po ito na isa puso natin sapagkat dapat. Dahil accountable tayo sa Kanya, sa mangyayari sa Kanya, mag-ingat tayo sa tinuturo natin. Pag-aralan natin yun, huwag yung basta na lang, yung, halimbawa, mamaya na yung discipleship, ngayon pala ako mag-aaral. Ngayon pala magpo-formulate ng mga questions. Sabihin ko sa inyo, pag hindi kayo prepared, kung ano-ano lang sasabihin niyo. Parang ano yan, pagdating niyo sa bahay, malaking niluto. Diba? Ay gutom na yung mga tao. Ano nang makita ko dito sa
Ano yung makita ko sa rep? Sardinas ang iluluto mo. Yung hindi masustansya, di ba? Pero kung halimbawa marami kang oras, yung masasarap ang may luluto. So ganun din po sa discipleship, mga kapatid. We should always be prepared. Ako nga, challenge ko dati sa San Pablo. Ang preparation lang naman, maghiwalay ka lang ng isang oras to prepare. Pero hindi yung mamaya na. Halimbawa, bukas, magtuturo ka o mag-disciple ka. Ngayon, ka lang. Kung halimbawa, 4 na oras kang nanonood ng K-drama, 3 na lang. Huwag mo munang panoorin yung isang episode. Kasi nandyan lang naman yun eh. Aking point? Gamitin mo yung isang oras. Kasi tutulungan ka naman ng Panginoon. Lalo na pagka nasanay ka na sa ganito. Ano yan? I-enjoy mo siya. So, I hope ang accountability ay hindi kay Pastor na. Ang sisi ay hindi kay Pastor na. Let's take responsibility. No? Kung ano man ang mangyayari sa CGBC satellite ngayong 2025, 2026 hanggang 2030 or sa mga susunod pang mga taon, kung ano man ang mangyayari, kung ito ay lalago, mananatili, or kung ano man, sana huwag nating sisi lahat sa leadership. Sama-sama tayo. Together. Okay? May tanong ko kayo dito? Ang huli, prayer. Okay? Huwag na huwag po natin kakalimutan. Dahil gaano ka man kahanda, gaano man kaganda ang iyong presentation, gaano man kahaba ang preparations mo. Kung hindi yan gagamitin ng Panginoon, walang epekto. Hindi mag-grow yung iyong buhay. So, paalala din po ito sa atin. Let us pray for our disciples. Panalangin po natin sila. Maintindihan nila, no? At may apply nila sa buhay nila yung kanilang matututunan. Ipag-pray din natin ang ating pong mga sarili. No? Na may turo natin ng maayos at may pamuhay, may pakita natin ito sa kanila ng maayos. Sapagkat sa pamagitan po nito, yun nga po, magiging effective yung ating discipleship. So sana po, kung meron kayong dapat hindi makalimutan, ito po, pray. Let us always pray for our disciples. So hanggang doon po muna tayo ngayon. Meron pa pala. Ilang minutes? Ano tayo? 1:30. End na. End na. Sorry. So, hanggang doon po muna tayo ngayon. Next week ay dadaanan po natin yung forms ng discipleship. No? Paano ka ba magdi-disciple? Sabi mo, Pastor, hindi kailangan marami. So, paano? Okay, then, titingnan natin po kung aabot tayo dun sa ano ba yung mga pwede natin ituro. Yung mga stages. May tanong po kayo?